Bago sa saksi, nasusunog ngayon ang timog silangang bahagi ng isla ng Bulkang Taal dahil sa sumiklab na grass fire. Ayon sa Coast Guard District Southern Tagalog, sa ngayon ay walang naiulat na nasaktan. Patuloy na nakamonitor ang mga otoridad. Nananatiling nasa alert level 1 ang bulkan. Positibong kinilala ng kanyang ama ang 18 taong gulang na anak ng pinaslang na babaeng pulis na natagpuan sa Pulilan, Bulacan. Sa Victoria, Tarlac nakita ang bangkay ng bata at iniimbestigahan ngayon ang isang sasakyang namataan sa lugar. Saksi si Marisol Abduraman. Nakadapa at nakabalot ng plastik ang bangkay ng batang lalaking 8 taong gulang nang matagpuan sa masukal na bahagi ng isang kalamansi farm sa Victoria, Tarlac. Isang magsasaka raw ang nakakita rito habang nagagapas kahapon. Gagapas siya, napansin niya may naka-plastic bag na mahaba. At pag dito ka po, halos wala kang maaamoy eh. Unless nabababa ka doon sa talagang malapit sa kanya para may namaamoy ka konti. Sa tingin ko po, naagnas na yun dahil nagtutubig na yung nakita namin kahapon, nagtutubig na eh. Nakasealed po siya eh. Nakarap po siya ng plastic. Nakasealed siya? Nung ni-recover po namin, nakasealed siya mula baba hanggang sa ulo. Yung plastic wrap. Ang natagpo ang bangkay, kinilalang kay John Ismael, anak ng babaeng pulis na si Police Senior Master Sergeant Dayan Marimo Lenido na natagpuan namang patay sa gilid ng bypass road sa Pulilan, Bulacan itong January 24. Mismong ang ama ni John Ismael ang kuminala sa bangkay kaninang madaling araw sa punerarya sa Tarlac City. Suot ng bata ang jacket na huli nitong gamit base sa larawang kuha noong January 16. Huling araw na nakitang buhay ang mag-ina. Base po sa mga huling suot niya, sa gamit niya, sapatos, tapos yung build ng katawan. Tapos yung mukha, ma-identify pa naman po. Hindi ko kaya siyang tingnan ng ganong katagal. Hindi niya deserve yung ganong ginawa sa kanya. Ayon kay Police Senior Master Sergeant John Molinido, hindi na ihatid sa kanya ang kanyang anak noong weekend, taliwas sa karaniwang ginagawa ng asawa niya. Hindi raw niya inakala na sa ganitong kalunos-lunos sa sitwasyon niya makikita ang anak. Nakakapanlumo. Hindi ko patanggap eh. Hoping pa nga ako na buhay yung anak ko eh. Masakit na masakit na masakit. Maraming pangarap yung batang yun. Maraming pinangako sa akin. Yung huling usap nga namin, bibilan niya na nga daw ako ng sports car sa bahay. Base sa medico legal, namatay ang batang si John Ismael dahil sa asphyxia by suffocation. Ganito rin daw halos ang itsura ng kanyang ina nang matagpo ang patay sa Bulacan at may tama ng bala ng baril sa ulo. Gaya ng kanyang anak, nakabalot din siya sa tape at garbage bag. Pwedeng iisa lang ang gumawa nito sa nanay at sa bata. May posibilidad po na iisa lang po ang gumawa nito sa mag-ina. Pero kung sino ang gumawa nito at kung ano ang motibo sa pangpatay, hindi pa masabi sa ngayon ng mga otoridad. Sa ngayon, wala pa tayo talagang concrete details kung sino yung posibleng may gawa. But continuously, yun nga, magko-coordinate tayo sa mga concerned agencies para mag-backtracking sa pagre-review ng mga CCTVs. Dahil yun ang susi para makilala natin kung sino yung may-ari ng sasakyan at kung anong klaseng sasakyan ang ginamit nila sa pag-dump doon sa cadaver doon sa lugar. Isa sa mga tinitinan ngayon ng Victoria Police ay ang isang sasakyan na namataan sa lugar bago mag-alas 12 ng hapon noong January 27. Merong isang sasakyan na galing doon na mabilis na lumabas. Nakita nila yung Innova na yun na nagmaneho, umatras. Dahil hindi kasi siya makakadaan doon sa dinaanan niya, pinasukan niya, based doon sa ocular inspection namin doon. Nag-ocular kami doon na hindi talaga passable dahil malalalim yung hukay ng lupa. Nagpunta sa Victoria Police ang ama ng bata na itinuturing ding person of interest. Hindi na siya nagpaunlak ng panayam. Pero nang tanungin ko kung ang sasakyan ba na nakita sa lugar, kung saan nakita ang bangkay ng anak ay ang sasakyang ibinenta ng dating asawa, sabi niya hindi raw. Patuloy naman daw siyang nakikipag-ugnayan sa mga otoridad. Gusto ng pamilya ng biktima na makremate na ang bata sa Tarlac dahil naaagnas na ang kanyang labi. Pero wala pang clearance para sa cremation kaya di patiyak kung kailan ito mangyayari. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Lumutang ang isa pang biktima umano ng 6 na pulis na inaresto dahil sa serya ng pang-hold up sa Makati City.
Ayon sa biktima, pinagbantaan umano siya ng mga suspect, ninakawan ng mga alahas at hiningan pa ng 50,000 piso ang kanyang pamilya. Saksi si Ian Cruz. 2 araw matapos maaresto ang 6 na pulis Maynila na dawit sa serye ng pang-hold up sa Makati City, naihain na Makati Police ang 3 counts ng robbery laban sa 6 na kabaro. Panic kayo, sir. Gusto niyo may panic kayo, sir? Sir, baka makuha namin side view, sir. Ang ginang na ito, sinabing hinuli siya ng mga pulis sa isang kalye sa Pasay noong September 1 ng nakaraang taon. Dinalang babae sa Makati City. Sa ilang oras na hawak siya ng mga pulis, nakuha ang kanyang gintong kwintas, hikaw at mga singsing. Hindi rin daw siya pinakawalan hanggat di nakapag-transfer ng malaking halaga ang kanyang anak sa ibinigay na numero ng e-wallet ng mga suspect. Kung hindi mo bibigay yung 50K, kukulong namin to, pupunta na daw po sila ng opisina para ikulong ako. Ipinakita rin ng ginang ang screenshot ng pag-demand ng mga suspect ng pera sa kanyang kalayaan. Opo, sila po yun. Yung isa po nga doon, yung sasampal pa sa akin eh. Kasi po, naiyak-iyak na ako ng iyak ako noon. Kasi po, ayoko makulong. Sabi, baka mag-inerte dyan, baka sampalin pa kita dyan. Ayon sa Napolcom, naihain na rin ang reklamong administratibo laban sa 6 na suspect. Ilan sa mga biktima ang nagtungo sa tanggapan ng Napolcom para panumpaan ang kanilang reklamo. Ayan po yung taong yan, hindi ko makakalimutan. Siya agad yung humawak sa leeg ko. Tinutok sa mukha ko yung baril niya kulay itim. Yung napansin ko lang doon sa baril niya kulay itim. Pinutok niya sa mukha ko yung tao na yan. At umapak din yan sa akin. Bago tumakbo, hinapakan ako niya. Yung isa, kung saan nila ako nihilap, pinapasa ko ng lighter. Tapos binubugbog ako. Ito, multiple complainants, gumagamit ng baril, may CCTV, yan pa pag-uusapan natin dito. These policemen are up for dismissal. Hinikayat ng Napolcom ang iba pang biktima na huwag matakot at maghain ng reklamo laban sa mga pulis. Opo, dahil ginagawa nilang hanap buhay yung ganyang klaseng pang-hold up sa mga biktima nila. Dapat po masugpo po yung mga ganyang klaseng pulis. Imbes na magprotekta sa mga sibilyan, sila pa yung mga nagsasamantala. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Kumpiyansa si International Criminal Court o ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti, na hindi na mababaliktad ang desisyong fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Conti, dahil dito wala na dapat hadlang sa confirmation of charges hearing sa February 23. Maaari raw abutin ng 2 buwan ang paglalabas ng desisyon kung itutuloy nga ba ang paglilitis. Naharap ang dating Pangulo sa kasong 3 counts of crimes against humanity kaugnay sa drug war. Ang abogado naman ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, sinabing alam ni Vice President Sara Duterte na katawa-tawang magpalit ng legal team ang kanyang ama 3 linggo bago ang pagdinig. Sabi ni Kaufman, mga blogger at mga nag-aabang na ICC lawyer ang humihiling na palitan siya. Naghain ng notice ang kampo ni Duterte sa Appeals Chamber para baliktarin ang naunang pagtanggi ng pre-trial chamber sa interim release o pansamantalang paglaya ni Duterte. 3 opisyal ng DPWH Pampanga ang sinuspinde at tinanggal sa pwesto ni DPWH Secretary Vince Dizon. Dahil yan sa pangingikil at pamomorsyento umano sa mga proyekto. Saksi si Joseph Moro. Hindi tayo nakikipaglokohan sa kanila. Yan ang babala ni DPWH Secretary Vince Dizon sa lahat ng tauhan ng kanilang kagawaran sa gitna ng paglaban sa katiwalian. 2 engineer at isang maintenance chief ng DPWH Pampanga 2nd District ang sinuspinde at tinanggal sa pwesto ni Dizon. Ayon sa kalihim, nakatanggap siya ng ulat na nangingikil at nanghihingi umano ng hanggang 8% halaga ng kontrata ang mga sinuspinde. Piniimbestigahan na raw niya ang sumbong at kung mapatunayan, di lang sisibakin sa trabaho kundi kakasuhan rin ang mga sangkot. Nasa Pampanga kanina si Dizon para inspeksyonin ang gumuhong dike sa barangay Kandating sa Arayat. Di bababa sa 23 bahay ang apektado. Nung una, kung maaalala nyo, butas itong area na to.
pinaayos natin, pinasara natin, nasara nila in ilang buwan, no? Siguro mga 2 months, 3 months. Pero, ang problema naman, gumuho na, wala pang ilang buwan. Ayon kay Dizon, sumulat ang contractor sa DPWH Regional Office 3 na sasagutin nila ang lahat ng dapat ayusin sa gumuhong dike. Maganda naman ito ayon kay Dizon, pero bukod aniya sa dapat munang pag-usapan ang gagawin sa dike, kailangan ding alamin kung bakit ito gumuho para malaman kung may dapat managot. Clearly, hindi na plano to ng tama. No, kulang ng datos kasi hindi dapat nangyayari to. Wala pang pahayag ang mga nirelieve na opisyal. Ang Anti-Money Laundering Council naman nakakuha ng panibagong freeze order sa mga bank account ng ilang personalidad, kabilang ang 2 kontraktor na nakakorner ng mga flood control projects sa Bulacan. Sa kabuuan, 24.7 billion pesos na halaga ng assets ang naipa-freeze kaugnay sa investigasyon sa flood control projects. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.